Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at mama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep Bacay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating Lumalaking Gusto. Ayan, no? At maraming salamat po sa inyong mga listeners namin, mga taga-subaybay, tumatangkilik po nitong programang ito, no? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, na 91.9 Bright FM, Friends tayo. And as usual po, wala si Sister Son pagka Friday. Siya ang ating store manager dyan sa Apo Shrine. Yan. Ewan ko kung nakikinig siya, pero siguradong nakikinig yan, no? But of course, nandito lahat po, kompleto yung ating barkadahan, no? Every Friday, yan, no? Of course, bumati muna. Of course, starting from ano mo? according to beauty. Sige. Huwag ko na sabihin yung ano, no? Okay. Sister Day. Opo, thank you, Mong. Good evening po sa inyo lahat. Ito po, as usual, ang inyong Friday girl. Si Sister Daisy Enriquez, ang inyong Archdiocesan Catechetical Commission na Field Coordinator. At sana po ay magkasama-sama tayo sa loob ng isang oras. Yan. Thank you, Sister Day. And of course, Mamita. Magandang Karen. gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong maulan at medyo maginaw na Friday. Ayan, weekend Oo na. nga, no? Mas maulan daw sa weekend eh. At, pero bago po tayo mag-weekend, sumali po muna tayo dito sa Barkadahan kay Kristo, yung isang oras ng masayang kwentuhan. Ayan. Okay. May pangatlong go. Mukhang napagod ka na kanina sa kwentuhang Katoliko. Mukha nga pa. Talaga naman eh. Karen, back to back yan. Back to back kasi siya eh. Biglang naging... Back to back yan. O, ikaw nang mag-introduce sa ating pinakabunso. Of course. Pinakamaganda. Go, girl. Siyempre, yung ating pinakabagong kabarkada dito sa Barkadahan kay Kristo, Ayan, si yung sidekick Michelle. mo, ha? Yes. Bago. Pangatlong Charlie Michelle. Oo. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng Barkadahan kay Kristo. Muli po, ako si Michelle. 3 weeks niyo na po akong kasama, 3 Friday na. Sana wag po kayong magsawa Nako. sa aking boses. Sulit nga eh. Pero yung mga ibang yung, mga eskwelahan ngayon, walang pasok, no? Yes Opo. I think AUF wala. Yung Holy Angel yata mayroon eh. Meron po yata yung Holy Angel. Yung Assumption, I think sa college lang. Opo. Elementary and high school Pinauwi po kanina wala. yung mga Yes po. yung mga elementary and high school yan sa Assumption. Ewan ko dito sa mga public schools natin, mayroon ba? Wala po. Wala. Sa San Fernando, wala Opo. rin. Private and public schools po. Sa high school and Within- elementary. Yes po. Wala. Masipag Sa Manila yung mga din, ganun eh. Assumptionista. Opo. Siyempre. Si Julian nga kanina eh. Oh. Oo. Tumatakbo pababa kasi magsisisis daw sila. Ba? Magme-meeting. O, Talaga. Ang aga ng Sige. thesis nila. Yes po. Ano yung mga assumptionista ba? Yung mga waterproof na ba mga sudad ito? May chance po, amo. Nauso yung waterproof na yan. Chance. Oh, sabi nila kanina, nandun ako eh. Waterproof. Ay, waterproof po kami. Sabi ba? Ano ba mga waterproof na mga Dalawang batang beses ko ito? na narinig sa maghapon po yan. Doon po sa pamangkin ninyo. Kaya nga. Waterproof. Nakakatuwa nga sila. Sa Manila naman yung tawag sa kanila pag hindi nag-cancel ng classes, mga isda na daw sila kasi kayang lumangoy sa bahay. Nag-sirena tsaka syoko. That's right. No? So, talagang ingat lang po dahil madulas ang daan. Opo. At ito nga, may mga lubog ng mga areas sa ating probinsya. No? Sa Manila Nanonood din. na akong news kanina. No? So, ingat lang po. And of course, bawal magkasakit. Ay, No? nako, tama. Kaya, naka-jacket lahat kayo. pero ni si Michelle. Ako naman pinapawisan ako. Ay, ganun po, iba. Kasi nag-exercise of course. Yan naman Si pala. Among hindi waterproof. Hindi siya Temperature proof. All weather. All-weather jacket yan ang kailangan ko. No?
Okay, at diretso na tayo, Sister Day, sa ating mga text line numbers. Opo. Yung mga gusto mag-text sa atin. Sa lahat po ng gusto sumali sa amin, kung smart po ang kanilang mga linya ay 0918-351-8282, 0918-351-8282. At sa mga Globe subscribers naman po ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash, the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya yung pong address ninyo. At pwede pong ipadala dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered po ay definitely makakatanggap kayo ng araw-araw na mensahe, no, from the Lord. Napakaganda pong mga message yan, no? At yung mga kahilingan po, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at we will surely, no, include them sa ating pong daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. At pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Kung nais po ninyo kaming mapanood ngayon, live, pumunta po kayo sa inyong mga browser sa internet at i-type lang ang www.ustream.tv/channel/brightfm919. Ayan. At kung nais din po ninyong matunghayan yung mga previous episodes, yung mga naka-record, pumunta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ay ang Barkadahan kay Kristo, Pampanga. And of course, yung ating counseling line, no? 0922-831-5967. No? Ulitin ko po, 0922-831-5967. Okay, si Michelle ba? Opo, si Michelle So, babasahin po sa atin ni Michelle ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ing pamipasyag king maya pabalita, ibat kang San Mateo. Tandanan nyo, tutubod da kayo ang timong tupa, libutad da ring asong gubat. Sukat kayong maging matalino, antimoding ubingan, at mamulob antimoding patipati. Mingat kayo uling iyarap da kayo ding tao karing husgado, at pamatbatan da kayo karing karelang sinagoga. Ikaladkad da kayong iyarap karing gobernador at karing ari, king uli ko ban ihayag yu karela at karing pagano ing maya pabalita. Potang iyarap da na kayo karing husgado, eyo pigaganakan nung nano-nano ing sabyan nyo, o nung makanano kayong magsalita. Potang datang na ing oras sa ito, miyabyeke kayo nung nano ing sabyan nyo. Uling elake kayo ding amanong ke kayong sabyan, manibatan laking espiritu ning ke kayong ibpa, yaing magsalita king kapamilatan nyo. Pagtaksilanin ning kapatad na, makanyan mo naman ing daptan daring tata karing anak da. Lumaban da laring penganak, karing pengari da, at ipapate dala. Pikasaman da kayo ding sablang tao king uli ko, o neng ing manatili ang gaking kawakasan yaing miligtas. At potang ligaligan da kayo, king meto nga balen, lumipat kayo king tutuking balen. Sasabyan ko kaya kayo, eyo laakwang alaganasan king obrayo ding sablang balen ning Israel, bayo ya datang ing anak ning tao. Ing maya pabalita ning kiyakatamong kasalpantayanan. Pupuryan Kapurihan ko, o Kristo. Okay, yesterday, baka may gusto kang i-share sa ating ebanghelyo. Opo, nakaka-relate po ako dito sa ating ebanghelyo ngayon, no? Dahil po bilang isang katikista, ay nadadanasan ko po ang mga nakalagay na sinasaad na challenge dito ng ating Panginoon na ikaw daw ay pupunta, isa kang tupa na pupunta sa mga wolves, no? Na, sa mga, kumbaga
sa mabuti mong intensyon, sa mabuti mong hangarin, ay para kang pumunta din, no? Hindi lahat ay tatanggap sa iyong sinasabi. At may mga mababangis pa nga na magre-react sa iyo dahil hindi nga sila kasama o hindi nila, ang kanilang pananaw ay hindi katulad ng pananaw ng mga mananampalataya. So dito, ang hinihingi sa atin dito ay ang integrity, no? Panindigan mo at maging matapang ka sa iyong pananampalataya, sabihin mo ang tama at sabihin din kung ano yung mali. At asahan mo na meron nga ang talagang tutuligsa sa iyo. Hindi madali ang maging isang sugo o servant ng Panginoon. So importante po diyan ay ang paninindigan and being shrewd. No, yung parang ahas daw, no, na parang tuso, 'di ba? Alam mong idaan sa may iba-ibang paraan ang iyong pagbabahagi ng mabuting balita para pakikinggan ka ng mga kausap mo sa tamang paraan, no? At be as free as a dove, huwag ka matakot. Yeah. Kahit saan, you can go dahil dala-dala mo ang mabuting balita dahil tinutulungan ka, ituturo sa'yo ng Espiritu Santo kung ano ang iyong sasabihin. Yun lang po. Yan, napakaganda yun, ha? Opo. Ang Salamat ating, po. sinasabi ng ating ebanghelyo. Opo. Karen, baka may gusto kang itagdag diyan. Opo, Among, yung, di ba yung gospel for today, kadugtong yan nung kahapon galing sa mission sermon. Pag naiisip ko yung mission, mga romantic images kasi yung mga susuong ka sa mga areas o yung mga lugar na hindi mo alam kung ano yung madadagdag mo. Kung ano yung idudulot sa iyo. Maganda ba sa akin yan? O di ba? Kahapon narinig ko sina Father Pep, Sister Son at si Brother Fer yung Si pinag-uusapan, di ba? Ano daw yung idudulot? May kagandahan pero sa kabilang banda hindi mo rin alam kung ano yung kapahamakan na aabot sa iyo. Sabi ng ating Panginoon, ito yung bago pa siya mamatay, no? Bago siya pinarusahan. Foreshadowing, alam na niya kung ano yung mangyayari sa kanya Tapos alam din niya kung ano yung mangyayari sa mga susunod sa kanya. May paunang salita na siya para sa mga taong tatahak sa kanyang landas, ang kanyang followers. Ang mission ng mga disipulo niya ay ipaabot ang kaligtasan ng Diyos sa lahat. So, may ano yan may pagtatalaban. Una, sabi niya, di ba, sa mga lost sheep lang ng Israel. Pero later on, pati na yung mga Gentiles, o yung mga hindi naniniwala. Yung tumatak sa akin dito, yung una niyang sinabi na you have to be as shrewd as serpents and simple as doves. Kung sa modern day period, hindi na siguro, unless kung nasa Middle East ka, yung pagbasa nga ni Michelle kanina, pamatbat da ka. Kaya lang sinagoga. Sus Maria Jose. Sa atin siguro, especially dito sa Pampanga o sa Pilipinas, hindi na literal yon, figurative. Yung tutuligsain at tutuligsain ka Paano ka magiging as shrewd as serpents and as simple as doves? Syempre, yung pamumuhay mo kailangan simple, hindi pwedeng magarbo, hindi pwedeng immoral yun pag yung lalo na kung yung pupuntahan mo mga mission areas na tinatawag, di ba? Kung pupunta ka sa mga mahihirap, ano ba yung isusuot mo? May kislap-kislap ka ba sa katawan? Mukha kang Christmas tree. Hindi pwede yun. Tapos yung as shrewd as serpents, dapat lagi kang handa. Kung ikay katikista, dapat alam mo yung subject matter mo. That's right. Hindi pwedeng susugod ka lang doon para bahala na makipagdaldala. system. Dapat inaral mo talaga. Ngayon, kung administrator ka, kailangan alam mo yung hinahawakan mo. Iniisip ko nga You know your assignment. kasi tumutulong kami sa isang parokya. Yung una naming ginawa doon, dapat alam mo yung parokyang yon. Anong ibig sabihin? Ilan ba yung tao na nandun? Ilang households? Yung statistics, kumbaga, alam mo dapat. Hindi pwede yung maraming nagsisimba. Ilan nga yung marami? Hindi pwedeng, basta marami. So, kahit puno yung simbahan, kung hindi naman yan umaabot ng 10% ng population ng sinisimba, ng tao, baka hindi rin effective. So, yun yung shrewd. Dapat alam mo lagi kung ano yung pinanghahawakan. That's very good. Tama yan. Dapat
May parati kang baon, no? Prepare. Katalikuhan. Yan. Yes. Meron kang bubuga. Michelle, Yes po. gusto mo ano? So, yung pong mga apostles natin, talaga namang binigyan ng isang napakalaking misyon ni Jesus. And Jesus talks to them about the challenges o yung pong mga pagsubok na makakaharap nila along the way. But Jesus continues to encourage them that they should not worry, that God will be with them, di ba po, sabi nga niya. So, siguro po lahat tayo may mission sa buhay. Kamukha po ni Sister Day na isang katekista. Si Ma'am Karen naman po, dinededicate niya yung kanyang buhay Huwag ka maingay. para po sa radio Third order station. yun, third Ayan Third po. order. Yes po. So siguro po merong iilan sa atin na hindi pa nila alam or hindi pa nila na-discover yung mission nila sa buhay. Meron naman pong iba sa atin na na-discover na pero takot sila kung paano nila ma-accomplish yung mission na binigay sa kanila ng Panginoon. They don't know how to start or when to start or how to lead the way. So whatever our mission in life, wag po nating kalimutang manalig sa Panginoon. Let us ask Him to lead us in the path that He plans for us. So once you've taken that first step, God will show you the other steps to take. So He will teach you how to walk in the light of His truth, revelation, and love. So parang sinasabi po niya sa atin na for the meantime, kailangan mo munang magtiwala sa akin and kailangan mong i-ready yung sarili mo. So, Jesus is emphasizing to us how we must stand firm and persevere until the end. Yan, ang ganda, ha? Lalim nun, Malalim, no? Pinag-isipan ko po. Yes, tama kayo talaga. Obvious dahil naman. itong vision, ilang araw na yung pinag-uusapan, itong mission, no? At talagang may mga frustrating moments, mga agonizing moments, no? Because sabi nga ng ating Panginoon, yung persecution, no? It's really part of the mission, no? Yung pamatbatanda ka, natin nandun. Sa iba-ibang paraan. You should be ready, actually, no? Opo. At ito nga, ang advice ng Panginoon, dapat, sabi nga rito, ito nga yung nabanggit nyo kanina na parang balansehin mo, no? A serpent, but at the same time, Dove. yan, a dove. Yung sheep, tapos wolf. Yan, no? Balansahin mo naman, no? Kasi parang, of course, ang connotation sa akin itong the wolves and the serpents, parang makamundo ka. Pero yung makamundo means, yung clever ka. Medyo tuso. Yan. Hindi ka mulala, amo. Kamulala. Agad-agad tangmaniwala. Yes. Hindi ka gullible. Oh, you have to be smart. Yan, Opo. ganyan, di ba? Tama yon dahil nga, tignan mo, no? Kasi kung minsan nga, you should not only study hard, but study smart. Sabi nga sa mga estudyante ngayon, di ba? Opo. Bago. So, parang ganon, yung balansehin mo, hindi, wag naman yung puro goody-goody ka na lang, o kaya very simple, na sulok ka na lang, wala kang... Boring ka. Yung mga doves na very, very simple, humble, no? Pero balansehin mo, kasi nga, yung mission na to, hindi biro-biro yung mga susungingin mong mga pagsubok, problema. Yun nga yung mga sinabi nyo kanina, no? It's not that easy. Opo. But let us have, no, a very parang balanced life also, no? We are in this world, but of course we are not of this world. No? Yung kasi may isang nabasa akong libro, sabi niya, learning from the criminals, no, from the drug addicts, yung mga patapon na kung minsan sabi na mga toso yan Bakit diba? po? In what way? Pero you have to, sabi nila, you have to learn their ways also. Opo. Nakaka-intriga nga yung librong yan, no? Learning from, ang sinasabi natin parang kuminsan mga patapon sa sosyedad dito. Pero kuminsan, yung ginagawa din nila, naku, no? Yung bang, napakagaling, di ba? Ay, sinabi nyo. Yung may paraan sila. Opo. No? Madiskarte. Yan, yun. Yung madiskarte. Maabilidad. Maabilidad.
maabilidad ka, pero ano ka rin, yung, yan, compassionate ka, simple ka, humble ka, no? Just like a sheep and a dove, di ba? Opo. Kasi nga, ang ano natin, yung mga pagsubok na yan, talagang hindi pwedeng, sabi nga ni, ano ba yung patalasta, sabi niya, yung germs, hindi bine-baby, pinapatay. Oo nga, Maricel no? Soriano yan. Sa ko ba narinig yun? Lumang patalastas. Yung tipong, wag mong parang bine-baby yung mga persecution na yan, no? Talagang, kailangan Harapin mo. head-on, medyo matatag ka ng konti, no? Talagang i-address Oo. mo. At ang kagandahan nito, ito nga sinabi ng Panginoon dito sa ating ebanghelyo na ito nga, no, pamatbatanda ka, you will be dragged before governors and kings. Although, yung nga sabi ni Karen, tama yun, no? Here, hindi na ganun ang sitwasyon, no? Pero may mga, different forms of Situations. persecutions kung minsan Opo. nararanasan natin, no? Opo, Rejection, no? So, hindi na tayo kailangan humarap sa mga governors and kings right now. But, what I think isang bagay na kuminsan mahirap sa atin yung pag-witness. Tama Yung po. witnessing, no, how you could witness to your faith, standing up for what is truth, no, what is good. Yan ang mga paghihirap natin kuminsan, no. Opo. Ito ang ako isang konsolasyon naman kasi hindi naman puro dito puro mga Preachy, pamatbatan, no. Pero sabi nga ng Panginoon, do not be anxious how you are to speak or what Right, you are right. to say. Ito ba ewan ko kung may karanasan kayong ganyan, no? Yung Naranasan ko na yan. pero minsan akala mo, ano kaya sasabihin ko sa mga taong ito? O Opo. kaya, like for example, siguro yung first time mo sa Ay, opo. sa provincial jail, di ba? Naku, Opo. makikinig ba sa akin ito? Ganun Mga nga ganyan, po. diba? Paano kang nakalusot doon? Paano kang, nakaraos doon sa... Ako rin po, tinatanong ko yung sarili ko ngayon. Pero nagbunga naman po maganda. Kasi I believe, Father, no, after how many times na pumunta ako doon, God will send you sa isang flock na kaya mo. He will give you the know-how, no, para maturuan mo ng mabuti according sa needs ng mga tao. Doon po sa nangyari sa akin sa Pampanga Provincial Jail, basta sumagot na lang ako, hindi ko pa alam kung kaya ko. But, ang nagpasagot po sa akin ay siguro yung pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Yun po ang nag-push sa akin. Later on, ang sinabi lang ng Diyos sa akin, just be yourself. Tuturuan kita kung ano sasabihin mo. Ganun na nga ang ginawa ng Panginoon. Nung nandun na ako sa harap nila, no? Kinakabahan ako. Akala ko dahil marami silang tato, no? Mga maskulado sila. Yung pala, ang lalambot din ng mga puso nila. They can be good friends din pala. Kaya ngayon po nakita ko kung gaano kababait, no? As in, yung mga dating drug addicts, yung mga dami nilang kaso, no? Pero kung talagang titignan mo po yung pababayaan mo sila to bring out the best in them, they are the best persons that you can deal with. Mababait po sila, kaya family ko na po sila. Very good. So God will provide the means and the way for you to deal with the wolves, quote and unquote. Si Karen, palagay ko may experience din ito sa Ay, radyo, ha? marami si Sa Mamita. radyo yung itong do not be anxious on how you are to speak or what you are to say. Kasi pag pinapakinggan ko na ngayon si Karen, parang ano ba ito? May background ba ng broadcasting ito? Wow. Masko. Holy Spirit yan. Sige nga, kwento mo. Bakit ngayon parang ano ka na lang, minamani mo na lang yung sa radyo? Hindi, Anong sikreto hindi mo? sa radyo Practice makes nagsimula yan, perfect. amo. Confidence yan. Kasi, Practice makes ano yan perfect. kumbaga, dumaan na barbecue na ako dati. Sa barbecue. Nung una akong nagtatrabaho, first job ko sa government, that was yung lagi kong kinukwento yan yung inabutan DNR ba? ko. DNR. Sige. opo. Sa national office kami. That was the time, puro crisis, markaper, kung ano yung mga markaper. inabutan ko na, tapos understaffed Celebrated yung bureau. cases. Oo, very. Yung bureau namin, yan yung one of the more technical. Maraming bureaus in DNR So, may mga panahon na kailangan ako yung umattend ng meetings. Kaharap ko mga bureau director tsaka mga undersecretary. Big Ako time yung pala. neneng na, Big time pala. opo, yung boss ko, yung billing niya sa akin, just stick to the facts. Kung Okay. igigrill ka nila, basta isagot mo. Technical yung usapan, sumagot ka yung technical. Tapos kung pinopolitika ka nila,
you just insist. Siguro doon nagwagi yung, may likas naman akong katarayan talaga, di ba? Inamin. At ginagamit mo ngayon sa tamang paraan. Oh, yun. Hindi ko naman dinideny yun. So, yung bilin ng boss ko, yun, doon pumasok Kaya relate ako kanina yung sabi ni Kristo, you have to be as shrewd as serpents. Kung alam mo yung pinanghahawakan mo, hindi ka maliligaw. So pero syempre, with constant practice yan Yeah. So kailangan mag-aral ka. So the night before a major meeting kung minsan, hindi talaga ako natutulog. Kailangan alam ko. At yung pagka-bookish mo, hindi lang dapat yung, kunyari, isang sagot, isang tanong, isang sagot. Hindi. Kailangan alam mo yung history niyan, alam mo yung background. Kaya ngayon, Among Pep, tingnan ninyo, kahit kasama ko si Among Jean, Yan. kaya Parang ko pa kumakain lang sila ng mani. Ay, yun nga po Siyempre, bago ako haharap, alam ko naman, ex-cura ko yan Alam ko yung Yes. pinanggagalingan yan, hindi lang... May chemistry kayo. Oh, yun. At saka, Natural tandem. chemistry. alam ko naman kasi hindi siya nanghuhula. Alam niyo yung sinasabi Sa niya. dami ba naman ng libro sa harapan? Exactly. Yeah, oo. So, ibig sabihin, Talagang well-researched bago, ang Bit na yung mga libro niya. usapin. No? bago ko haharapin, bago ako sasalang nakasama siya, nag-aral din ako. No? Tama. So, ganun lang. Kahit Very anong good, aspeto ng buhay yan. Kay scientific siya, kay katikisis, kay sa buhay, di ba? Kahit Pag-aralan dapat. sa pagdidisiplina ng mga students, ng bago ka mag-judge, kailangan alam mo muna yung buong kwento. At as much as possible, alam mo yung history ng tao, etc., etc. Ganun lang po yun. So, kung ako yung kinakausap, yung sinabi lang ni Kristo sa akin, hoy, do your homework. Yeah. Oo, ganun nga. Just do your homework. That's all. And then siya na ang bahala. Ipipave niya yung way ko, mamamangha ka rin sa, ay, ganun. You'll just see the effect. Magbubunga po. Namamangha ka rin Both. Kayo yung tinutulungan mo, tsaka ikaw po. Yeah. And you will see how they are blossoming, no? Yeah. They are already preaching doon po. Sila. Pag nagpe-prayer, sila. Ay, by the way, nakikinig po sila ngayon. Sabay-sabay. Hello. Sa lahat ng mga taga-PPJ. Good evening Yan, sa ating po. mga kaibigan. Yan po, sila po nagkakaroon kasi everyday meron silang devotion kaya pong Mama Kalulo. So para silang nagbi-be fast, Father. Okay. So pag nagsisharing sila, ako tongue-tied na lang ako nakikinig. Ang gagaling po nila. Very good. Po, miracle. Sa akademba, sa eskwelahan, si Michelle, ha? Si Yes Michelle, po. yan. Nakaranas ka na ba ng ganito, yung Michelle? Yung bang kahit na nag-aaral ka, siyempre, no? You're confident, but humarap ka sa mga teachers mo, mga formators mo. Yes po, actually madalas kasi po sa course namin Yeah. since mass, Oh, mass mass com. communication, Dapat you have to deal with people talaga po. And sa mga interviews, minsan po matataas na tao, talaga naman yung manliliit ka, yung bang tipong sa sarili mo, paano ko ba tatanong yung dapat kong itanong? Entertain ba ako nito? So, sa interviews? yes po. So, hindi mo talaga alam. Tapos, pag minsan may makakaharap ka na yung hindi masyadong nice, yung bang mga ganon. So, dapat ready ka po talaga and open-minded ka sa lahat ng klase ng tao. Kasi, iba-ibang tao, iba-ibang ugali, sabi nga po. So, minsan talaga kung walang guidance ni God, Yes, parang feeling mo very hindi mo good. magagawa sa sarili mo. Yeah. Which is true naman po na hindi mo talaga magagawa sa sarili mo lang. Kailangan mo ng help and blessings ni very God good. po. And we acknowledge that. no? Opo. Talagang ang nanggagaling, pinanghuhugutan, sabi nga, ng lakas natin ay ang Diyos, no? At maganda itong sinabi niya, no? Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Nakaantabay ang Panginoon, no? Okay, medyo lumampas tayo ng konti sa ating first segment, no? Sa ating pong mga texters, baka gusto niyo pong makisangkot, no? At makisali sa ating usapin tungkol po dito sa ating ebanghelyo, no? I-text lang po yung inyong mga insights and reflections, no? At mamaya sa ating second segment po ibabasahin natin, no? Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst.
You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words to foreign men, and they will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell, and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. And blessed are your poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked men insult and hate you all because of me, blessed, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Napakaganda po nitong ating ebanghelyo, of course, kadugtong po nung the past days ng mga ebanghelyong ating pong tinatalakay rito, no? At ito nga sabi ng Panginoon, ang habili niya sa kanyang mga apostol, become sheep in the midst of wolves, and be wise as serpents and innocent as doves. Yan, baka kailangan tayo, madiskarte tayo at yan, matalino, no? Pero of course we should maintain a low profile, no? We should maintain a simple lifestyle, no? Being humble sa ating Panginoon.
Kasi nga kailangan natin yun sa ating pagsabak sa misyon dahil ang dami pong pwedeng mangyari sa atin at ito nga kung minsan na nga pamatbatanda ka, no? Aray. Yan, masakit yan, ha? Pero ang consolation po, sabi ng Panginoon nga rito ay bibigyan tayo, no? Ng anuman yung kailangan na sabihin natin, no? At paano nating sasabihin ito. Kaya wag daw tayo mag-alala. Okay, may mga texters yata tayo, no? I think 2 dito sa isang phone meron din. Opo. May mga nag-text sa atin, nag-share ng Ito. anong sige. tawag dito? This is from 9272. The righteous shall be preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off. Good evening. Relate nga naman siya sa ating gospel for the day. Okay, ito 2. Karen? Medyo nag-charge ito. Dalawa. Sige, Amo. yan. Okay. Ito po ay galing sa 1613. Magandang gabi po sa ganang akin po. In the gospel, Jesus foresees divisiveness and persecution. Nevertheless, at the end, He promises divine help. Salamat po. Mabuhay po kayo. That's true. Si Mang Amando yata ito. Sabi nga wag parang yung dapat na panalangin daw natin pag na may mga pagsubok sa buhay, yung bang wag natin sabihin sa Diyos, Lord, alisin mo lahat itong mahirap na to. Alisin mo yung mga pagsubok, mga problema. Alisin mo lahat ito. Ayaw ko yung mga problemang ito. Pero dapat ang sabihin daw natin, Lord, bigyan mo ko ng lakas. Yes. Na harapin ko itong mga pagsubok na to, no? So that means, I think, ganun din, no? Sa ating buhay, ano man yung mga persecution, ito nga yung mga, kung minsan may divisiveness, no? May hindi tatanggap sa atin, may hindi matutuwa, pero ang hilingin natin sa Panginoon, wag tayong aalisin dun sa sitwasyon na yun. Ang hilingin natin makayanan natin. Yes, Yung maharap natin, no? Opo. Kasi nga po yung po mga persecution na ganyan na among ay katulad ng pinag-uusapan namin po doon ay para po mga basahan yan. Yan. The more they rob you, the more you shine. That's true. Oo. habang inaano ka nila. Mga polish ka. Pinapolish ka. Pinakikintab ka. Hindi nila alam kumikintab ka. So, okay lang yun. Ako, favorite ni Apo Seto yan, di ba? Oo, yung pearl at yung diamond. Diamond. Okay, next texter. Galing ito sa sa mga beatitudes, yung huli. Blessed are you when Who are people persecuted. insult you, persecute you, For my and sake. falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because our reward is great in heaven. Tama. From Matthew 5:11-12. Maya pabengi po kabarkadahan kay Kristo. Ingat po sa habagat sa ating lahat. God bless po. Si Yan. James ito. si James. Si James. Matagal-tagal nang hindi natin nakikita eh. Yeah, tama yun sa beatitude talaga, no? I think it reminds us na, ito nga, no? Kasi sa mga beatitudes yan, blessed are those who are persecuted, no? For God's sake. At, pero yung may konsolasyon naman may tulong naman na ibinibigay ng Panginoon sa atin, no? Yun naman ang parabang konsolasyon natin, no? May paghihirap nga pero bibigyan din tayo ng biyaya ng Panginoon paano natin haharapin itong mga bagay na ito, no? So let's remember that very beautiful beatitude, no? Blessed are those who are persecuted for God's sake. Yan. This is from 8217. Okay, meron pa? Nagpapadasal po, Amo. Nagpapadasal. Pray over naman po in GFF. Naku, hindi ko alam kung ano yung GFF. Girlfriend forever? Ano ba yun? Hindi ko naman po alam. Pray GFF. over... BFF. Ay, baka... GFF baka po, naman, baka lalaki yan. Wife na. Kaya girlfriend GFF. forever. Oh, okay. Ang GFF ko na GFF. sana ayag yun na nga ning pagdalana ng ini more power keng programa yu keng barkadahan kang Kristo. This is from 8217. Alam mo yung mga tao talaga ngayon, yung mga dami mga dinadaanan na Ay, opo. problema, pagsubok, no? Money matters sa family, relationships, yan sa trabaho. Maraming mga concerns, mga responsibilidad, no? Na
ano rin yung hinaharap, no? Mhm. So, talagang yung buhay nga natin ngayon, no? Yung hindi lang mabilis pero marami tayong mga mga inaasikaso. Mhm. Mga hugot. O, iba Yan. na po kasing panahon ngayon, Among, di ba? Masyado nang mabilis. Oo So, nga eh. sa pagbilis ng panahon, Mabilis tapos na. ang dami-dami na ring tao, yung kumpul-kumpul sa isang lugar. Mhm. Iba yung concerns, yung napapabilis yung panahon, tapos, di ba yung urbanization, yan yung epekto eh. Opo. Totoo yun. Share ko lang po itong nabasa ko kanina na, Yes, of na ang course. sabi po is, God didn't promise days without pain, days without laughter, without sorrow, or sun without rain. But He did promise strength for the day, comfort for the tears, and the light for the way. If Yeah. God brings you to it, He will bring you through it. So, tama nga naman po. That's right, oh. Kung binigay sa iyo ng Panginoon, so alam niya na kaya Kaya mo. mo. Oo. And tutulungan ka niya na Mhm. malampasan yung kung ano man yung pinagdadaanan mo. Mhm. Yan. Totoo yun. When the going gets tough, the tough gets going. Yes. Okay, may isang texter ako dito, no? From 9627. Sabi niya, stop waiting for people to recognize how hard you work. Mhm. God sees the sacrifices you make and will bless you accordingly. Yun. Uy, ganda niya na. Oo, nung high school kami, meron kaming Yan, no? paboritong sinasabi, God sees the truth but waits. So, mga sakripisyo, mga anong ginagawa mo, He sees that, no? Let's not wait for people to recognize that. May Basta wisdom important. naman. oo. Mhm. Oo, tama ito. What's important, God can see that. Pag Kaya nga. lagi mong hinihintay na pupurihin ka, Hindi na ay, ano yun. hindi ka magiging happy. Wala ka ng kasi- wala ka That's ng, very true. Kaya, mali yung intention mo. ang Hindi Diyos magbubunga ng maganda. nakikita ang lahat Opo, na opo. ginagawa natin. There's an eye that never Pati sleeps. yung mga persecutions na dinadaanan natin. No? Opo. At iaalay lahat natin, no? Yung ginagawa natin sa Kanya, no? Opo. Okay, tuloy natin itong ating ebanghelyo. Kasi may isang punto rito na parang, of course, yung mga parents dito, no? Yung you will be hated by all. Opo. Pero ang ganda, itong sabi niya sa verse 22, no? Gusto kong i-focus ito. But he who endures to the end will be saved. Yan, no? Ewan ko sa Kapampangan Yung misadsad. misadsad. Pamanyadsad eh. Importante ito, yung pamanyadsad. Pamanyadsad. Endurance, sabi dito. What is your staying power? Parang Oo nga. Oo. Di ba? Ano kayang sa palagay ninyo, what will help us endure everything, no? Faith. Yan. So, number one, Faith. sige. Faith po. Yan. Opo. Okay. Katulad nga nung awit ng mga side A band, yung Ba? hold on, just keep on holding on. Sabi niya, it may not be, sabi niya, for long. Just keep on holding on. Oo nga. Kasi nga, you hold on to your faith. Yan ang magpapalakas sa'yo eh. Kapag naano na yan, naku, mahirapan ka talaga. Yun, faith. So, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Coupled with number love. one yan, no? Mhm. Para makapag-endure tayo. Opo. Opo. Na itang keng kapampangatang king kapibabatan na karing kami sadsado miligtas. At yung pag-ibig mo sa kapwa. Yan, Yun, pag-ibig mo sa Diyos kapwa. at sa kapwa. What about sa atin naman? Okay, faith, and then sa atin yung, siguro yung, yung perseverance natin, yung pagsisikap natin siguro. What will push you? Dapat, Your What will intention. motivate you? kung ako personally, kailangan Okay. alam ko yung ginagawa ko. Yun yung intention mo. Yung hindi ka naliligaw. Kasi pag hindi malinaw Focus. kung ano, parang ngayon, eto yung gagawin mo. Tapos bukas, hindi na malinaw sa'yo. Correct. Titigil ka eh. Correct. Okay. Pero kung malinaw sa'yo, kung para saan yon, kahit mahirapan ka, sige-sige ka, ay, yung agree ka believe ka kung ano yung gagawin mo. You trust in the Lord, sabi nga ninyo, Sister Day. Tapos, it's clear to you what you are doing, then you go on. Yeah. Kahit pemat batda ka. Kaya importante talaga yung vision, mission no? At saka yung proper motivation mo talaga. Ano ba talaga? Nakafocus ka dun eh. Kaya laging ngang sinasabi, hindi ko makalimutan yung sinasabi nga ni Tito Dan, no? Lagi niya sinasabi sa akin, your boss is God. So, you Yeah. please God and God alone. Sabi niya.
Ikaw, Michelle, sa pag-aaral mo, what is your staying power? No? Ako po siguro, inspiration. Yan Galing naman. sa Saan mo hinuhugot yung inspiration? Okay. Minsan sa sobrang hirap din po yung feeling na gusto mo na talagang sumuko. Oo. Pero dahil alam mong nandyan sila para sa'yo at para sa kanila yung ginagawa mo. Talaga namang hindi pwedeng hindi mo pagsikapan yung pag-aaral mo. Oh, si Michelle, naku. honor student. Wow. yan. Mukha nga no? Mukha nga. Naku, ha? Tama yun, ha? Yung the inspiration, di Opo. ba? May nag-inspire sa kanya. May nagpo-push sa kanya. That's Motivation. that's very true, no? Kailangan din natin na yun nga yung the fuel that drives us. Di ba? No? Parang sabi, may nabasa ako, sabi niya, recognition fuels passion. Yun. Pwede. Pwede. Pasok Siguro ba yun? pwede rin yun, no? Yung, sa ibang tao, yung Opo, recognition. pwede. Although sabi nga Recognition. nung texter natin let's Wala not wait yung- for recognition. Yun, opo. Diba? Affirmation kasi yung to be recognized Mhm. syempre, human nature. Yes. Kailangan mo Well, rin definitely. ma-affirm. Oo. You have to feel that what you're doing is Yeah. recognized by others. Yeah. Saka pag nakikita mo yung resulta ng ginagawa mo na nagbubunga ng maganda, yun ang nagpupush din sa'yo I will still keep on doing it because nga nakikita ko, ay, nagbubunga na. Yan ang magkakapagbigay ng lakas na loob na hang on. No? Yeah. Just keep on holding on. Sa aming mga pare, alam nyo, of course, aside from our faith in the Lord, our relationship, ang isa sa aming parang pinanggagaling ng staying power siguro, no? Aside from our mga superiors, of course, yung Archbishop, Ay, opo. yung aming support group, mayroon kami ganyan. Yun, importante yun. Support group. May yung community. May circle of friends Yun. kami. Like for example, sa batch namin, no? Mga ganyan. Kasi, ano kayo from the very start, magkasama kayo sa seminaryo, no? Lahat, no? May pinagsamahan. Yung nga kumisan mas malapit pa kami sa mga kapatid namin pare kaysa sa aming sariling pamilya. Yung bang tipong ganon. That happens. Opo. Yung support group, yung suporta ng mga taong nakapaligid sa iyo, di ba? Yung malapit sa iyo. That is, I think, a good way of, providing you with that, strength, inspiration. Kasi ganyan din kami, no? Yung pag may kapatid kami pare na we know, nagdumadaan din ng mga pagsubok sa buhay. We usually, sa aming batch, halimbawa, no? We usually visit. Tapos, kakausapin, bilang magkakapatid kami, no? That thing, no? Yung bang, suporta ng mga kaklase mo, mga parang kapatid sa pagkapare, no? Napaka-importante sa amin yan. No? Yung bang Listening ear. minsan nasa ano yun nasa vision mission statement namin yung sacramental brotherhood. Oo nga. Naku The presence of the invisible sa kanila. grabe, no? Ang Bigat, ganda. no? Bigat nun, Mabigat yung hugot na yun. Pero ano yun? Yun that's Yung what sacramental binds nga Mga sacramental yung brotherhood. silang nagiging visible na sign ng kanilang samahan na they're not alone. For so many cases, in many cases, sa amin, hindi lang yung batch namin, but in general, no, kami, yung mga kapatid namin pare na kuminsan kasi alam nyo, of course, yung priestly ministry talaga, no, napakabigat din na bukasyon niya, no. Kaya nga may mga, kami, yung sabbatical leave, yung mga ganyan, yung kumisan na pinapahinga din dapat magpahinga kami once a year mayroon kami 1 month na vacation, mga ganyan, no. It's because talagang may mga mabibigat na challenges sa aming ang nangyayari kumisan yan yung burnout. Yun, Ay, opo. kalaban burn natin out. yan. Kasi you burn the candle at both Kaya ends nga. Pag pari ka daw, normal, parang it's a given. Have So, you pag been nabiburn- have you been experiencing yes. that kumisan? Oo. Estudyante, yung hindi naman yung burnout, yung parang Hapos na ka ng mapupupos kang kandila. wow, parang gano'n. Yes po Yan. Madalas. Madalas Kasi, ba? Actually, merong time po sa buhay ko na Mhm. yung
nung first year and second year ako, nag-working student pa ako. Ba? Yes po. So, Grabe ka, Michelle, 6:50. 6:50 po yung pasok ko. Lalabas akong 3:30. Tapos, magjo-duty ako hanggang 7:30. Wow. Tapos, makakauwi na po ako sa bahay is 9 p.m. Mga ganyan. Ay, And then, kailangan ko pa mag-aral. Ako, ha? President lister po ako. So, kailangan ko mag-maintain ng Oo. grades. grades, yes. So, Then, kailangan ko pang kinabukasan tumayo ng maaga. So, parang minsan hindi ko na alam kung Oo. paano ko pa pagpapatuloy. Pero with God's help talaga. yan. Nothing is impossible, sabi nga po. Yan. Amen. Kahit na estudyante ka, o ano ba yung pagka talagang sobra, di ba? Ay, opo. Sobra yung dating sa'yo ng trabaho, ng mga responsibilidad, Stress, di ba? pagod. oo. Ang sa amin, tinatawag namin yung burnout. Burnt out. Sa amin May mga din po. nagba-burn out sa amin, no? Burnt Hindi man yung nasusunog kami. Figuratively, among sunog naman talaga. Di O ba? yung kuminsan po, ma'am, di ba pag ganyan, pwede lang sabihin, Mundo, pwede ka bang huminto muna? Hihinga lang ako. Yung pwede bang ganun, ano? Sad-sad queen eh. Oo, yung buri mo Oo. tuk nang ningyato pa mo. Kasi, like me, nanay ako. No? That's true. Teacher ako. Anak ako. Lahat yata nandyan na sa akin during that time. Asawa ka pa, no? That's true. Pwede ba huminto ka muna, Mundo, at ako hihinga? Oo. Kaya nga may mga kami, yung mga renewal programs. Yun no? po, maganda po yung ganun. Yung kailangan yan, mag-stop muna. Magpahinga muna. No? At Break away. oo. Kasi nga yung nga dumating yung puntong na talagang medyo nauubusan tayo ng gasolina. Kaya nga, totoo Nauubusan po tayo yun. ng lakas, no? Although sabi nga ng ating ebanghelyo, no, yung endurance, no? Those who will Grace. endure will be saved. But the thing is, in the actual situation, Opo, realistically speaking. yan, pag kuminsan of course, nandiyan ang Panginoon, pero pag, yan, Parang tumatanda ka na, pagod na yung katawan mo, no? Lahat ng yan, di ba? Mahina yung signal. Oh, mahina yung signal, lobat ka na. Lobat ka. Di ba? Ganyan. Nakaka-load. So, ang ano lang doon is, huwag kang kauubusan sana. Ng load. You can feel naman na pag dumarating yon. Ay, opo. Ako personally, Opo. I feel that, I no? know what you mean, Father. Before that happens sa sa sitwasyon ko, Ano pong bilang gagawin? parang burnout. Yun nga. Magbe-break You just have away to, muna kayo. oo. Mhm. And I think that's one thing na yung aking swell director, noon pa ang sasabi niya dapat sabi niya sa akin, once a week you have to get out of your parish. Totoo Yan, na mga yan. ganyan, di ba? Tama, opo. Oh. Once in a while, sabi niya, once a week, I suggest, umalis ka sa parokya mo, sabi sa akin. Mag-request. Pari na ako niyan, ha? Opo, opo. Umalis ka. Sabi ko naman, saan po ako pupunta? Bahala ka, basta tumalis ka Go to a sa place parokya where mo, you're sabi niya. alone. No? Opo. Oh, you can do a lot of things, no? Ay, At least opo. to refresh your mind and medyo yun nga no, umipong ka muna ng lakas and everything, no? But the bottom line yan, Panginoon, yung family, Support system. yan support system, no? That's very important. Kasi wala talaga. Ang para sa akin ang malaking hamon yung sa Kapampangan itong pamanyadsad. Makanano mong isadsad din gana. Pompangapad. Ang pong sasadsad ko. Isasadsad. Kaya lang sumasagad. Literal na. Kaya, no? So, yan ang hamon sa ating lahat. May mga texters pa pa? Si Sister Tess, Sige, okay, go ahead. Sige. Sabi niya, what keeps us going is the genuine love we have for others. Yeah. Keep on inspiring others in spite of and despite of the fact that sometimes we don't sail on smoothly in life. My best regards to all of you. Ayan, Among Pep, Sister Day, ako daw, at si Michelle. Nami-miss lang ni Sister Tess Oo nga. ang kwentuhan katolik. Magbabalik din yan, Amo. Malapit na Tess, magbalik. kami naghihintay sa'yo. Yan. Come back to me. Dapat yun yung kakanta. Dapat yun na ikakanta, no? Come back to me. Basta't tingkang time, pumuslit ka. Yan. No? Thank you so much for that beautiful text. Okay, let us end our episode, no, this Friday episode with a very beautiful concluding prayer to be led to us by Sister Day. Lord Jesus,
Help me to patiently and joyfully accept the hardships, adversities, and persecutions which come my way in serving you and your kingdom of love, truth, and goodness. Strengthen my faith and give me courage that I may not shrink back from doing your will. Amen. 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 Yan. Napakagandang ano. Mhm. Okay, greetings at paalam, Sister Daisy. Una ka na. Opo. So, muli ay inimbitahan ko yung mga kapatid natin dyan sa PPJ na dumalo sa misa natin. 6:30, maaga po ang misa natin sa Sunday. At yung mga gustong magkumpisal, pumunta kayo kay Brother Taytay, Brother Bradley at Brother Willie para i-assist kayo sa paghahanda. No? And then every Monday, 1 to 3:30 po ang Bible study namin sa Zelda number 3 kung gusto pong sumali ng ibang mga Zelda. Okay. So again, hello po sa aking mga Peter, James, and John dyan. Si Tay-Tay, si Willie, at si Bradley. Sila po ang mga galamay natin doon. Hello, good Yes, work. thank you so Brother. much sa ating mga inmates dyan, no? Opo, opo. And of course, may klase bukas sa ating, ewan ko, yung ating principal, Sister Son. Sister Son. Mayroon naman Sa siguro, Alfie. no? Meron Alam po, ko, may ano naman, Umaaraw no? na naman po. Siguro Mga naman, waterproof oo. na Waterproof din estudyante sila. natin dyan Eh, sa once a Alfie, week lang ah. naman sila, kaya Once a week naman magwa-waterproof. yan. So may klase po at yung aking mga estudyante bukas, no? Pasok kayo sa aking klase. Okay, Mamita? Sa mga nakikinig po sa atin, sa lahat ng ating mga kaibigan, salamat po sa pakikinig ngayong gabi. Happy weekend at huwag po kayong magbabasa. Yes. Thank you so much, Sister Karen. And of course, Michelle, magpaalam ka na sa ating mga Yes po. listeners. Muli, ito po si Michelle na nagpapaalala that faith tells us that no matter what lies ahead of us, God is already there. Happy weekend po and stay safe. Hello po sa mama ko, kay Lola, kay Makmak, and kay Joe. Okay, well said. Ang ganda po, no, nung message ni Michelle. At totoo po yan, no, paano ba natin haharapin ang lahat ng mga pagsubok, no, mga mabibigat na kalagayan at kondisyon sa ating buhay. Ito nga po, no, magtiwala tayo sa Panginoon, no. God will give us, no, the necessary graces, no, how to speak and what to say, sabi nga. And let us endure everything with God's help, no, para sa ating lahat at lalong-lalo ng kapakanan po ng mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. No, mahirap po ang misyon pero nandiyan parati ang gabay at ang patnubay ng ating Panginoon. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy weekend po, ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.